Hello, what's up guys? This is Del Abs of Tamang Laboy, a rider at your service. And welcome to my channel. Today, pag-uusapan natin ang Marilaki Highway. The Marikina Infanta Highway, also known as Marcos Highway. Yan ang Marilaki Highway. The roads of Marikina Infanta Roads is Scenic Mountain, 117.5 kilometers highway that contains Metro Manila with Infanta Quezon in the Philippines. Why is Marilaki famous? Ang Marilaki kasi ay kilala sa mga panikulikong daan which make exciting and scenic bike rides, lalo na ng mga riders. So, novice season rider, riding Marilaki will be a thrilling experience. Marilaki, one of the most beautiful roads in the Philippines. Ngayon, tingnan natin yung mga madadaanan natin. Watch lang po kayo sa ating video. At bago yan, intro muna tayo. Trivia muna tayo guys. Alam nyo ba na malaki rin na nagtulong ng Marilaki Mountains lalo na sa mga panahon at tag-ulan. Sa haba at lawak ng mga bundok na ito, isa din sa mga pumaharang sa mga bagyo pumapasok sa Pilipinas at pinipigilan o pinapahina nito ang bagyo. At sa mga nature lovers naman natin na mahilig sa mountain adventures, kilala rin sa ganda ng luntiang kulay nito. Marami din itong campsite na pwedeng bisitahin. Sobrang lapit lang nito sa Manila. It takes 1 hour. Kung hindi naman traffic, easy access lang. Tara na at isa-isahin natin. Ito ang Shell Boso-Boso. Ayan. Dito nag-iipon-ipon yung mga riders. Yung meet up nila to. Galing nila sa baba. Ayan, may Antipolo. So dito din nagpapagas na sila. Kasi kung mahaba ang biyahe nila hanggang Infanta, talaga ito yung unang meet up. Dito rin sila nagkita-kita. Next is Palo Alto. Yan, dito nagkikita-kita ang mga mamimitik. Normally alas 7 yung start ng pitikan nila. Sabado, tsaka Linggo, yan, MotoGP. Lalo na yung mga dumadaan dyan. Yan, hanapin nyo lang sa kanilang sa page. Yan, makikita nyo rin yan. Mag-follow lang kayo sa mga page nila. Yan, makikita nyo yung mga pictures nyo. Shoutout sa inyo mga batang Sierra. Sa inyo mga mamimitik dyan. Ang next naman natin dito is Masunggi Geo Reserve. Yan, isa dyan protected area. Kung gusto nyo naman na medyo Instagrammable yung mga nyo at parang kayo hike, yan, pwede kayo pa mag-visit dyan sa area nila. So mura lang din naman na entrance dyan. So madali lang din naman, easy access lang din naman mga nakamotor. Kahit mga maliliit na displays, pwede rin siyang may mga tricycle din naman dyan kung gusto nyo magpakit sa mismong campsite nila. Next is Big C. Ayan, isang Big C, isang malaking Big C dyan sa yan ang unang Big C na makikita nyo dyan sa taas. Ayan, at yung tinatawag nila na Devil's Corner. So, yan yung mga reference pag alam nyo ng mag-i-start na yung mga racing. Yan, may mga mamimitik din tayo dyan. Stopover din yan sa mga sa mga gustong magkape. Yan, meron din dyan. Tsaka kay Banking Pares dyan. Nandyan siya. So, yan yung area na yan. Maraming namimitik dyan. Marami rin nadidisgrasya. So, kaya sana mag-ingat tayo. Lalo na sa mga palikundaan. Dahil syempre, para din tayo makaabala sa ibang mga riders. Next naman natin yung Rainbow 89 Eco Park. Yon. Pwede kayo mag-camping dyan. Yan, mura lang naman yung camping nila dyan. Pwede rin kayo mag-rent ng mga tent. So maganda kasi dyan puntahan gabi. So para pagising, wow, nakikita nyo naman yung mga sea of clouds, mga maganda dyan pag umaga. Normally may mga in-offer naman sila dyan mga mga rooms tsaka yan, mga pwede nyo ma-rent sa kanila. Syempre, pag pumunta kayo dyan at alam nyo naman camping talaga syempre huwag kayo maingay para di rin makadistorbo. Normally sa mga ganyang camping siya, talagang tahimik. Mamaya siguro makakarinig naman kayo ng mga ingay dyan.
Tsaka maganda rin lang dyan, lalo na mga stargazing, ganyan. Now, next natin naman ngayon ang tinatawag nilang Treasure Mountain. So dyan yung makikita yung Sea of Clouds. So, sa lugar na yan mas kilala sa sa iba na Tara sa Gulod. Yan yung parang palatandaan. Kahit itype nyo siya sa FB or sa mga mga site Tara sa Gulod. Yan dyan din kayo lalabas. So dyan sa sa area na yan, sa Treasure Mountain na yan, sa lugar nila, marami ring mga ino-offer dyan na access. Kung gusto dyan matulog, pwede rin dyan. So may mga camping site din dyan sa iba't ibang mga places dyan. Mura lang din naman. Mas maganda kung pupunta kayo dyan, nakagrupo kayo. Para kahit paano, hati-hati na lang kayo sa budget. Isa pang mga dyan, yung trail dyan, hindi rin naman mahirap. Lalo na sa mga first timer. So, tsaka is siya, pag good morning talaga, Instagrammable. Lalo na pag kakatapos lang ng ulan, tapos pagising nyo ng umaga habang nagkakape kayo, wow, makikita nyo, Sea of Clouds. So, maganda siyang experience. Try nyo rin po. Yun, at so umaga naman, pagising, kung magte-take up na kayo, huwag nyo rin kalimutan magsimba. Kasi meron dyang simbahan na yan, Reina Rica. Diyan lang din yan sa Sampaloc. Paglagpas nyo lang din ng crossing. Madali lang din naman, makikita nyo rin naman yung dyan. Kung commuters kayo, wala naman kayong motor, may mga tricycle naman dyan. Yan, nyo naman pababa. Pero di ko lang alam kung magkano bayad. Pero siguro kung marami naman kayo, makakatipid kayo dyan. Check. Yun, visit nyo rin yan, Reina Rica. Next, medyo mahaba naman yon, mahaba-haba rin ang tatakbuhin nyo. Ang susunod na bayan, yan, dyan na mag-i-end yung Rizal. Ang kasunod nyan ay Laguna na, Santa Maria. Normally, makikita nyo sa mga view deck ng Santa Maria. Pag nandyan na kayo, makikita nyo yung buong Rizal. So matatanaw nyo rin po yung lawa ng dyan, Laguna. So makikita nyo yung ganda, sobrang ganda dyan. Dyan nag-stop over din para mag-unwind. So kahit windmill, tanaw nyo dyan. So check nyo rin dyan, check rin kayo, hinto rin kayo dyan. Next stop, kung bibilisan nyo na yung takbuhan nyo at gusto nyo mapunta agad kayo sa Infanta. Ayan, ang palatandaan, nang mag-i-start na kayo ng Infanta, makikita nyo yung arco ng ng Welcome to Infanta. Ayan, 90 km Eco Park and Restaurant, makikita nyo sa mga bandang side nyan. So, marami na kayo makikita humihintong mga rider dyan, mga visitors, yan, yung mga travelers, and nagpipicture sila dyan sa may arco. Kasi yan yung parang achievement nila. Mula Manila pag umakyat ka, yan ang pinaka-ano nila dyan. Hintuan talaga. So marami rin mga dyan. Yan, nagkalat na yung mga restaurant dyan sa Hilera. Marami na kayo makakainan dyan, mapuputripan. So iba dyan, may mga amenities na rin kayo na-offer yung ibang mga dyan. Ibang mga tindahan. So check nyo lang dyan isa-isa. Next is Giles Peak. Yan, ito yung mga favorite na puntahan ng mga bikers, riders, pahingahan. Parang ito na yung endpoint nila. Dito na yung parang nila, touchdown. So Giles Peak, yan. Isa tong restaurant din, kainan, ayan, pahingahan ng mga riders. So nag-offer din sila ng mga food dyan. Normally pag ayaw mo na dumiretso ng Infanta, so ito na yung pinaka touchdown nyo bago kayo bumalik ng Manila. So dito sila nagpapahinga, nag-unwind kasi marami din naman to. Kita mo rin dito yung view ng mga mountains. Tsaka presko talaga yung hangin dito. Try nyo rin guys. Yon, at kung gusto nyo naman na medyo mura lang, affordable food, yan, sa Hilera niya makikita nyo yung Jams Food. Yan, may bulaluan din sila dyan, dinakdakat, tapsihan, grilled lechon at silugan. So sa Jams, ino-offer din nila dyan yung special nila, kaping barako, at saka yung tinatawag nilang pansit, batil, patong. Try nyo guys, napakasarap. Yung mga rin sila dyan, ibang mga offer pa. Very accommodating, tsaka yung lugar talaga, yung ambience, makikita mo talaga probinsya. So wag kayong mag-alala kung wala kayong internet dyan, meron naman sila mga dyan, yung piso wifi, yung mga ganyan uso na ngayon. Try it. Yan, at diretso lang tayo sa takbuhan. Ayan, malapit na rin tayo sa endpoint natin.
So total ng kilometers na tatakbuhin is 117.5. So yun ang dulo natin sa general na car. So magbula rito paglagpas natin ng Jariel sa mga kainan, mas maganda yung mga kalye rito, mas malalapad. Tapos kita mo talaga yung mga naglalawak ang bundok. Yan, maganda. So normally pag mga ganyan na, syempre pag may mga bundok, mga ganyan, mga antanawin, sunod yan mga falls. So marami mga falls dito, tsaka yung mga pinatawag nila na natural spring water. So try nyo rin siya, madadaanan natin yan hanggang sa dulo. So ayun, hindi ko na gano'ng i-elaborate kung magkano yung mga ano doon. So dadaanan lang talaga. So makikita nyo rin naman yun sa mga FB page or mga post sa mga YouTube yan, kung ano yung mga ano nila, yung mga in-offer nila sa kanilang mga amenities. So kung ako na-experience ko naman dyan, mura lang naman, hindi naman din siya ang ganong kamahal. Normally nag-i-start lang din naman ng mga ano nila dyan, entrance is 50 pesos per head. Tapos normally naman pag may mga cottage naman, kung maliliit na dampala naman, nagre-range lang siya ng 350 to 500. So mura lang talaga. So yung mga residente dyan na nangangalaga sa lugar, naghihingi rin sila ng mga ecological fee, mga parang barangay ganyan, nag-ano sila ng ecological fee, 30 pesos, 30 to 50 pesos din. Pero normally 30 lang. Ganyan lang naman yung hinihingi nila dyan. Di naman syempre wala naman mag-maintenance dyan At normally mga kinalat din naman natin, mga naiwan nating kalat, hindi naman natin pwedeng ibalik sa Manila. So sila na nagliligpit dyan, yan parang pinakabayad natin sa kanila para mapanatiling maganda ang lugar. So sa mga gusto ng mga ganito nating adventure, so ano lang tayo, like and follow lang. So please click the notifications bell down below para lagi updated sa ating mga video. And God bless sa inyo lahat. Thank you for watching.